Kapag sinabi po natin yung salita na handa, papaano po ba yung kasi may mga bagong policies na ipatutupad po ang DepEd ngayong taon. Kumusta po ba? Handa na po ba tayo doon? And kamusta ang classrooms natin? Ang teachers natin? May mga areas din po ba tayo dito sa Pilipinas sa tinututukan? Opo, yun pong mga lugar na tinignan natin na may kakulangan sa mga paaralan. Aminado naman po tayo na sa kasalukuyan. Meron pa tayong mga naipon na mga classroom backlogs at naibaba na natin sa 144,765 at patuloy naman po ang ating pakikipag-ugnayan sa pangunguna po ng ating sekretary at ng ating kasalukuyan administrasyon si PBBM na maipatupad po ang ating patuloy na paghahanda at pagsasaayos ng ating mga paaralan. May rin po nating tinututukan yung mga lugar na tinamaan ng mga kalamidad at ito po ay binigyan natin ng mga paunang pagbibigay ng mga pasilidad kasabay po dito yung mga tinatawag nating learning continuity spaces para mayroong masisilungan at mapagdadausan ng klase ang ating mga paaralan. Sabi niyo po na ibaba na natin sa 144,000 yung kakulangan natin sa classroom sa buong bansa. Pero pag pinakinggan natin kung gaano kadami yun, marami pa rin po yun, sir. Pero let's tignan natin kung bago ba matapos yung term po ng Pangulong Marcos Jr., makukumpleto po natin itong mga classrooms na ito. Sa teacher side po, kamusta po ang empleyo ng mga teachers natin sa buong Pilipinas? Ano usually ngayon ang ratio po sa mga estudyante at sa teacher? Pinapanatili po natin yung ating planning parameters na maibigay natin yung 1:45 sa mga higher grade levels at sa senior high school is 1:40. At meron na po tayong kabuuan ngayon na 899,000 teachers para tugunan yung pangangailangan. Na-aprobahan na din po natin at naibigay na ang panibagong mga teaching items na 32,960 at kasalukuyan pong nasi-deploy ang ating mga division offices ng mga dagdag na guro sa mga eskwelahan na merong pangangailangan. 899,000 po as of now yung teachers na meron tayo ngayon sa public schools. Yes po. Oo. Yes po ang ating bilang sa ngayon. Ilan po ang kinuhang mga bagong teachers ngayong taon? At dito po sa 3-term system na meron tayo, gaano kahanda mapa-old or new teachers natin dito sa bagong sistema? Ano po yung magiging practical din na epekto nitong bagong 3-term school calendar natin sa admin staff at sa mga teachers natin and even the students? Opo, katulad po ng nabanggit ko, na-aprobahan na yung 32,916 at meron din po tayong karagdagang mga non-teaching personnel. Ang ating pong pag-deploy ng ating mga non-teaching staff ay ibinase din po natin sa kung saan masigit yung pangangailangan. At ito po ay isinaalang-alang natin ang bagong polisiya ng DepEd tungkol sa pagsasagawa ng 3-term school year, 3-term school calendar. At dahil po dyan, pinanatili natin ang guro ay hindi dapat magkaroon ng oras ng pagtuturo na lalagpas sa 6 na oras kada isang araw at pinoprotektahan pa din natin yung kanilang 2 oras na pwede nilang gawin ang ibang ancillary task na kaugnay sa kanilang pagtuturo at nananatili ang pulisiya na pwede nilang gawin ito sa loob at labas ng kanilang mga paaralan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.